Happy New Year sa inyong lahat. New Year na New Year sa ating simbahan dahil ito ay punong-puno ng mga prutas sa harapan. Kagabi ako ay nagbisa sa isang chapel at napakarami ring mga apples and oranges sa harapan. Kaya sinabi ko, yung mga senior dyan at yung mga may comorbidities, huwag na kayong kumuha ng prutas sa harapan pagkatapos ng misa. Baka tumaas pa ang inyong blood sugar at mapahama kayo. Abay, huling kanta ng misa, bago matapos ang recessional, nagsugura na ang mga senior at sila ang nakaubos ng prutas sa harapan. Kaya para sa inyo na mayroong masamang balak dyan, huwag na kayong magbalak pa. Naka-live po tayo ngayon. Makikita kayo ng lahat ng mga followers ng ating social media account. Mga kapatid, ngayon tayo ay nagdiriwang ng bagong taon. Ito rin ay dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, at ito rin ay araw ng pandaigdigang panalangin para sa kapayapaan. Marami tayong mga tradisyon na kinalakihan na ating minanapa sa ating mga magulang at mga ninuno. Subalit ang mga tradisyong ito ay isang paraan lamang upang i-welcome ang bagong taon. Higit sa lahat, ang pagdiriwang ng bagong taon ay pasasalamat sa pinagkaloob sa ating abot-abot na biyaya sa taong 2025 at tayo ay buo ang pag-asa at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy niya tayong pagpapalain ngayong 2026. At sa pagdiriwang ng bagong taon, tayo ay hinihikayat na maging katulad ng mahal na Birheng Maria. Kaya nga ginawang piyesta ang January 1 dahil bilang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, upang ipakita sa atin na magnawa maging katulad tayo ng mahal na Birheng Maria, naging tapat sa plano ng Diyos simula January 1 hanggang December 31. Siya'y naging tapat sa plano ng Diyos simula ng kanyang kapanganakan. Naglihis siya sa ating Panginoong Jesus. Kasama siya sa ministry ng Panginoon hanggang sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon ay naroon ang mahal na Birheng Maria. Sa lahat ng yugto ng buhay ng Panginoon ay naroon ang mahal na Birheng Maria. Ito man ay kasiyahan, kalungkutan at kaluwalhatian ay naroon ang presensya ng mahal na Birheng Maria. Kaya sa taong ito, 2026, inaanyahan tayo na laging tumawag at manatili sa Panginoon sa buong taon, sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Nawa ang presensya ng Panginoon ay lagi nating maging bahagi ng ating buhay. Ngayong ding bagong taon ay pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Ang world peace ay hindi lamang sa panalangin, hindi lamang sa kahilingan o wishes, kundi ang world peace ay dapat maging bahagi ng ating buhay. Siguro hindi natin ramdam dito sa ating lugar dahil mapayapa, matahimik, ngunit sa ibang lugar ay ramdam na ramdam ang kawalan ng katahimikan, kawalan ng kapayapaan, kawalan ng pag-asa dahil nga sa mga kaguluhan, sa mga conflict areas sa ibang panig ng mundo. Kaya tayong mga Kristiyano dito sa Pilipinas ay manalangin nawa para sa kapayapaan ng mundo, lalong-lalo ng kapayapaan
ng mga conflict areas. Nawa magkaroon ng tunay na dialogo, pag-uusap tungkol sa kapayapaan at nawa ang mga nangihidwaang mga grupo, angkan at bansa ay gabayan ng ating Panginoon nang sa gayon ang kapayapaan ay hindi lamang manatili sa panalangin o slogan, kundi maging bahagi ng buhay araw-araw. Ngayon ay pahayag natin ang ating pananampalataya.